Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at good evening po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kabarkadaan, inyong among sa Himpapawid. Si Father Pep po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo, no? And of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo. And it's second to the last pala. Akala ko last na day. Second to the last day of the month of February. Oo nga, kasi alam ko, yung nga, akala ko 28 na ngayon, 27 pa pala. Nagmamadali siya. Oo, nagmuna. Okay. Bakit pareho yung ano nyo, red? Ayan. Martyrs Day. Martyrs Day ba? Mga martyr. Sige, bago kayo pa-martyr, bumati muna kayo, no? Sister Day. Sige. Naku, dati, go yung martyr tayo. Anyway, martyr na. Magandang gabi po mga kaibigan. Na-miss ko po kayo. Ito po ang inyong abang lingkod, si Sister Daisy Enriquez. Muli ay kasama ninyo for the next isang oras po. At sa harinawa ay samahan ninyo kami hanggang mamaya. Magandang gabi po. Yes, and of course, Mamita, Talagang second time around ngayon, ha? Oo, no, Tuesday ba? Tuesday o Wednesday? Wednesday. Okay. Mamita? Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Malapit na naman. Ayan, magwi-weekend na naman po tayo. Tomorrow. Oo. Bago po tayo mag-weekend, magsama-sama po muna tayo sa isang oras na naman ng masayang kwentuhan dito sa Barkadahan kay Kristo. Yan. Ano ba yung ginawa nyo maghapon ngayon, Sister Daisy? Ay, naku. Marami po kami ginawa sa opisina ni Sister Karen. Nagtrabaho ba kayo dyan sa baba? Opo. Nandiyan pa okay. si Tess kanina. Dumating pa si Sister Tess, yung president ng Speakers Bureau. Okay. Sige. So, medyo konting discussion, konting pinag-aralan kung anong dapat at hindi. Kung anong magandang gawin para sa isa pa nating radio program. Oo. Pati yung kay Among na part, di ba? Binalasa na naman natin. Oo nga, naku. Talaga? Napatingin si Among sa'yo. Bukas i-brief nyo ako, ha? Opo. Hindi ko lang ang gagawin ko sa Lunes. Ay, alam niyo po ninyo. Live pa naman si Among. Oo nga, no? Yun. So, yun. Naging busy. Ang dami pong dumating na mga tao. Si Sister Lu. Nga pala. Si Sister Lucy Sorla po. Yung pong sa formation ni Father, ni Among Ambo sa Holy Rosary. Okay. Talagang pinapa-announce po sana kung pwede daw yung Be Fast Conference. Naku, magaganda po yung mga topic daw dito na tungkol po sa ating pananampalataya, no? Pero hiniram sa akin yung kaya wala sa akin. So yun po, maganda po ang mga pag-usapan, yung mga iba-ibang speakers po, Father, ay galing pa daw sa abroad. Yung iba naman po ay mga kasama ni Bo Sanchez, no? Kaya it's a full of knowledge na makukuha natin dito. Lalong magiging malalim ang ating pananampalataya at kung paano tayong gagamitin natin sa ating araw-araw na pag-serve sa Panginoon yung mga sinasabi ng ating banal na aklat, no? Yung mabuting balita. So it's a very, very punong-puno ng pwede nating mapakinabangan bilang mga Katolikong Kristiyano. Yun, yung mga ituturo doon. If I'm not mistaken, it is 750 per head po. Pero sa Holy Angel yan, no? Opo, sa Holy Tuesday, Angel. March 3. 3 and 4 po, dalawang araw po yun. So, pwede pa po kayong, kahit doon na lang po kayo mag-register. Pwedeng walk-in po pala. Walk-in, oo. Yun, sana po ay magkakasama tayo doon. Ako po ang pinapadala ng Catechetical Commission para ma-share ko rin po sa aking mga kapwa katekista yung matututunan ko doon. Of course, at pagkatapos nun, you have to, re-echo sa ating radio program, no? Yung opo. inyong natutunan dyan sa BPAS conference na yan. Opo. Ayan. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers, no? Ang ating Sun hotline number 0932-462
0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0905-302-5768. 0905-302-5768. Sister Karen? Para po sa ating mga text line numbers, para sa Smart, mag-text po tayo sa 0918-351-8282. That's 0918-351-8282. Para naman po sa Globe, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At yung pong mga gustong maging member ng members ng ating Connect Katekista program, no, just type RAG, all capital letters po yan, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate parish or your school, o kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered po ay siguradong makakatanggap kayo, no, everyday po ito ay yung mga mensahe ng ating Panginoon, no, at napakaganda po yan. At kung may mga kahilingan kayo, intentions, at lalong-lalo na yung mga pasasalamat ninyo, pwede nyo pong i-text sa Globe number na yan, at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. Para naman po, kung gusto ninyo sa live streaming, pwede po ninyong i-type ang www.ustream.tv at i-type lang po ninyo ng dire-diretso yung Bright FM 919. Bright FM 919. So, mapapanood po nyo kami sa mga screen ninyo. Okay, at yung ating counseling line, 0922-831-5967. No? Ulitin ko po, 0922-831-5967 para sa ating counseling line. Okay, Facebook account na ano na, no? Hindi pa. Hindi pa. Yan, Para sige. po sa ating Facebook account, pwede po nating i-like o pumunta tayo dun sa Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Para naman po sa ating Ustream, kung tayo po ay nasa internet, pumunta tayo sa www.ustream.tv/channel/brightfm919. Hello po sa ating mga taga-panood sa iba't ibang bansa. Oo nga pala, no? Yan. Kumusta na po kayo? At salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin sa internet. Okay, diretso na tayo, no? Sister Daisy, basahin mo ngayon ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ang mabuting balita mula kay Mateo. Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mas ganap ang inyong kabanalan kaysa sa mga guro ng batas at mga pariseyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig na ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sinumang pumapatay ay lilitisin. Sinabi ko naman sa inyo, ang sinumang magalit sa kanyang kapatid ay lilitisin. Ang sinumang manunuya sa kanyang kapatid ay lilitisin sa sanggunian. At ang sinumang manghiya sa kanyang kapatid ay nararapat lamang itapon sa apoy ng impyerno. Kaya sa paglalagay mo sa altar ng iyong hain at naalala mong may reklamo sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong hain sa harap ng altar at puntahan mo ang iyong kapatid para makipagkasundo sa kanya. At saka ka bumalik at ialay mo ang iyong hain sa Diyos. Makikipagkasundo ka na sa iyong kaaway habang papunta ka sa hukuman, at baka ipaubaya kanya sa hukom na magpapabaya naman sa iyo sa pulisya na magkukulong sa iyo. Talagang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas hanggat di mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay,
Karen, umpisahan mo na. Parang Greek drama sa pagkakomplikado. Oo, ang daming Pero napaka yun, yung pagkakabit-kabit ng mga konsepto amo. Sister Day, di ba? Very rich. Oo, no? Patong-patong no? Opo, patong-patong. Una, yung issue, murder, yung pagpatay. Pero inihahalin tulad ni Jesus ang pagpatay sa anger, poot. Poot siguro yung tamang, kasi yun yung uncontrollable na halos sumasabog, di ba? Hindi lang simpleng galit Poot talaga. At yung poot, ang sinasabi ni Kristo kapag parang yun ba yung issue? Yung issue yata, judgment. Kasi pag sinabi mo na yung hiniya mo ang isang tao, parang ginawa mo, hinusgahan mo na ganun siya, na ganun kasama ang isang taong to. At pang-apat na punto, yung sinasabi niya na kailangan makipagkasundo ka bago ka pumunta ng korte, sanggunian. Kasi sa hukom. Ang ibig sabihin, wag mo nang hihintayin ang hukom na siya yung gumawa ng pagkakasundo sa inyo. Kasi baka pabaya yung hukom na yun. So ikaw mismo, gumawa ka na ng paraan para magkaroon ng siguro kapayapaan. Kung hindi man kapayapaan sa kung ano man yun, at least sa sarili mo o sa kausap mo, maayos muna yung gulo. Ibig po sigurong sabihin, bago yung maging legalistic o maging formal, ayusin muna. So ang lalim. Malalim talaga. Pero ako yung iniisip ko diyan yung lagi nating pang-ordinary pang-araw-araw sa atin yung emotions, 'di ba, yung anger. May mga taong mabilis magalit Siguro babalikan natin, alam ko na napag-usapan na natin isang araw ito, ang mga emosyon hindi kasalanan per se. Pag naramdaman mo, 'di ba? Kung nakaramdam ka ng galit, hindi 'yun kasalanan. Ang magiging kasalanan ay kung ano ang ginawa mo sa emosyon na 'yon, sa pakiramdam na 'yon. Kung kapampangan 'yan, penosigan mo, kamwa mo. Bumigay ka ba? Oo. Kung naramdaman mo lang, wala kang magagawa. Kasi tulad nga nung laging sinasabi sa atin, emotions are not rational. Hindi mo makokontrol yan. Mararamdaman mo na lang kahit anong gawin mo. Pero kung ano yung gagawin mo sa naramdaman mong yun yung may responsibilidad ka. So kung hinayaan mo, in Kapampangan again, kung numipasubi ing kamwa mo, your anger, aabot nga yan sa murder. Kaya nga inihahalin tulad At kung hindi man literal na pagpatay, yung mangyayari, parang pinatay mo yung espiritu o yung kaluluwa ng tao o siguro ng sarili mong kaluluwa dahil dun sa puot na yon. Kung minsan hindi mo malampasan, umiiba yung relationships o yung pagkakaugnayan. So murder and relationships or broken relationships yung nangyayari. So pag umuwi yun, uuwi sa nagkagalit-galit na. So kailangan niyang magkakaayos. So kung hindi mo inumpisahan sa parang hindi mo inindulge yung anger, hindi kayo uuwi sa broken relationships. Thank you, Karen. Napakaganda. Sister Daisy, baka may gusto kang idagdag? Opo. Bali, dito po sa nabasa natin, ay may dalawang uri ng paraan para parang pinatay mo yung tao physically tsaka emotionally, no? Yun nga, yung pagpatay sa pamamagitan ng pagsakit physical at sa salita. Salita lang, kuminsan yung tao, kapag sa salita lang, hindi siya careful, no? Para mo na rin pinatay. Bakit? Yung dignidad kasi niya, talagang masisira na. Lalo na kung nagsinungaling ka tungkol sa kanya. Yung gossip, no? Yung mga ganyan na paninira. Nakakapatay ng spirito, no? Yung marami diyan na halimbawa nangyayari sa atin usually yung ganyan, no? Yung kung anong dinudulot ng maling paratang sa atin, na kung minsan na you feel so hurt because nasasaktan ka dahil hindi naman totoo or dahil sobra yung sinabi. Para ka din namatay, yung hindi ka mapakali, nalulungkot ka, depressed ka, no? And then yung pagpatay physically,
Yun nga, yung pananakit, yung physical na death ang manaramdaman. So dito po, so whatever it is, whatever is the yung nagiging problema, sa Kapampangan nga yung sukalalub. So ibig sabihin yung basura na kinikimkim mo dyan, dapat laging sinesettle. Yun nga, dyan na ang sa magandang paraan ay dialogue. Pag-usapan. Bago dumating sa mga taong wala namang kaalam-alam sa nangyari, kahit hukumpas siya, kayo talagang nakakaalam kung ano nangyari. So kayo rin ang makakapag-solve ng problemang yon. Dialogue. Yun. Yan. Yun po. Mga maganda yan, no? At talagang lalong-lalo na ngayon dahil yung buhay natin ngayon, di ba, mabilis. Opo. Dami natin mga ginagawa, no? Tapos madaling uminit ang ulo. Very impatient ang mga tao ngayon, no? Opo. We want things to get done quickly, yung mga ganyan, no? Opo, opo. Kuminsan ayaw na natin maghintay. So, kuminsan talaga, yun nga, sabi ni Karen kanina, yung ating mga emotions, no? And of course, we all know that anger is really one of the intense, no? Basic human emotions that we have, no? Lahat tayo kuminsan no, medyo pumuputok kuminsan, Ay, no? Opo. Yung elasticity na. Yan. Tsaka yung unguarded moments natin. That's right. Oo. Oo. You At never know. and most often, ayan, pagka uncontrolled talaga yung ating mga high emotions tayo, may anger, kuminsan na yung mga lumalabas. Lalabas sa bibigyan at saka sa bibig. physical. Mga things that you should not say. Opo. Yun na nga, no? Tapos, gusto mong bawiin. Wala na, nasabi mo na. Yun. Yun yung leading to broken relationships. Yun na nga. Kasi tendency kasi pagka ganyan is, of course, you will hurt other people, no? Kasi nga, masakit na yung sinasabi mo, tapos sinisigawan mo. Lahat ng yan nangyayari pagka talagang no. Opo. Not only that, no, I think alam natin yung adverse effect ng anger, no, yung talagang damage yung physical, mental, spiritual health natin, di ba? Oo, ay naku. Lahat, di ba, yung heartbeat mo, blood pressure, no, lahat. Di ba? Yun nga yung sinasabi nila, Among, di ba, na if you're always angry, it will cause cancer. Kasi toxic yung... Toxic yan. Nag-ano ng cancer cells mo daw Yeah. Oo. para mag-activate yung mga cancer cells. Kaya importante din naman yung nilalabas mo rin yung naman yung ano mo. Kaya nga dapat pag-usapan no? Pag nilalabas mo yung sama na loob mo. Kasi mabigat yan sa loob. Yan. Mahirap yan. Feel ko na yung ganyan. Pero importante, pasa Diyos mo. Yan, oo. Kasi nga, we Kumpisal mo. really have to handle, no, yung mga high emotions natin. Of course, paano ba natin i-overcome yan, di ba? Opo, yun na nga. Yun nga. Kuminsan Anger talaga. management. Anger management, no? At maganda rin yung marunong kang makinig sa mga galit na tao. Oo, kasi kuminsan yan ang nagpapaano sa iyo no, Diba? yung nagpi-purify sa iyo. Oo. Ano yan Una, sa tingin ko, dapat self-aware ka. Alam mo bakit nagalit ka. Sasabihin ko nga Kasi sana. ipoprocess mo yung awareness. sarili mo Kung hindi mo alam kung bakit Hindi mo galit alam ka, yung process. ang tagal. Ang tagal mong galit. Kasi may nararamdaman ka At saka sisirain ka sa loob. Maninira sa loob mo yan. Yan, no? Kaya nga sabi ng Panginoon dito, thou shall not kill, no? That's the Old Testament. Pero dito, if you have anger in your heart, no? Para mo nang pinatay. Parang pinapatay mo na. Oo nga naman. Kasi yung anger dito, I think let's qualify, no? Hindi naman yung ordinaryong, kuminsan sa teacher-student relationship, kuminsan may, bakit hindi mo ginawa yung assignment mo? Yung mga ganyan, no? Opo. Medyo hindi naman yun, no? O kaya, kung halimbawa, nagbiling ka sa yung kasambahay, tapos hindi ginawa, so magagalit ka. Hindi yung mga ganyan na tipong galit, no? Yung galit na talagang medyo talagang matindi at nakatinim dyan sa puso mo. Opo. Diba? Yung talagang pag nakita mo yung kinagagalit mo, yung taong nagpapagalit sa Gulo iyo. yung Oo, yung mga ganyan, di ba? Parang gusto mo nang patayin. Oo, tama. Kasi Yung kung hindi sinasakal mo na sa Opo. sa puso mo. Pag di mo, Nagigigil ka na, no? pag di mo Kaya inayos nga murder na eh. Kung Oo, minsan murder. namong sa tingin pa lang talaga mamamatay na. Mama-murder na talaga Oo. siya. Kasi ganyan, Nagigisik yung mata. alam nyo, ganyan ang kasalanan yung bang Opo. parang it's really a seed in the heart, no? Ay, opo.
parang binhiyan at lahat naman alam natin nag-uumpisa diyan sa puso natin. Ay, No? Because opo. it's the seat of Emotions. our emotions, desires, our intentions, no? Marami. Ang nilalaman ng ating mga puso kung minsan. Kaya nga kung if we will not, guard, no? And protect our hearts also from all this, talagang sasabog yan. Opo, kaya importante talaga po yung Opo. agad pag-usapan to clear things at para Tsaka mawala na ano, yung sukal doon, yung unsukal. Kailangan Yung sensitive tayo. Oo. Kung ano yung Masisense naging mo naman epekto sa iba. Buti kung mag-isa ka lang. Yun na nga. O tapos kung minsan, kunyari ngayon, lalo na, di ba, sabi ni Pope Francis, kailangan maging sensitive tayo. O Oo. tapos tayo pa sa Pilipinas ngayon, Year of the Poor. Kaya nga. Usually mas sensitive yung mga, Poor. mas yung deprived. yung ganon, yung mga financially and materially deprived. Oh. Kasi mababa na yung self-esteem nila. Mas lalo pang bababa. Imagine, pinutukan mo ng ganyan. Mababa na nga yung feeling nila sa sarili nila. Ganon-ganon ka pa. Oo, no? Mumurahin mo. Oy, naku. Ano yung magiging epekto? So, hindi lang broken relationships yun. Naku, broken community siguro. Oo, no? Imagine kung ano ka, kunyari, ikaw ay isang, kunyari, parish priest, tapos bigla kang nagalit tapos yung community mo, yung community mo, kunwari, di ba, yung mga depressed area, na-imagine ko kung nasa payatas ka, o kung, yung ganon, naku, lagot, o kunyari naman, ikaw ay isang boss ng isang, let's say, isang factory, o ano, Oo. I don't know, siguro nasa psycho-emotional development din natin yan, no? Opo. Kasi nga kung minsan yung mga ganyan na sitwasyon, no? Yun nga, may mga taong agad-agad nagagalit, agad-agad mainit ang ulo, no? Ako nga, ang dami kong minsan na-encounter na ganyan, no? Yung Father, ang isang talagang weakness ko is yun nga, I easily get impatient, I get angry easily, no? Kung minsan nga, how will I be able to overcome this among yung mga ganyan, no? Kasi may mga well-meaning na tao na gusto nilang alisin, pero kung minsan they are caught up already with this this intense human emotions nga, no? Or sometimes physiological din. Oo, pwede. Ako, for one, yung late husband ko, yung hindi niya minimin, pero masyado siyang minsan quick-tempered kasi nga mataas ang sugar niya. Tsaka siguro pag mainit. Mainit. Opo, Yun. pwede, Yun, isa pwede pa yun. yun. Pwede Or yun, kung diba? minsan, matichempohan na talagang napuno ka, yung bang nagkapatong-patong yung mga dinadala mo sa loob, tapos bigla magbe-burst. Konting spark lang. Magbe-burst out ka na. Kaya importante talaga yung anger management, tsaka yung you know how to release Yung meron kang releasing Mechanism. mechanism yun, yun How ang to word. cope up with it. No? Yung iba po, nag-yoga, sabi nila, no? Yes, Nag-yoga daw. Ako naman, I go to my altar. Doon lang ako talagang magbubuga. Yun, or mangungumpisa lang ako, ganun. Yes, and I think mamaya sa ating second segment, no, yan ang isang actually may solusyon ng ating ebanghelyo ngayon, no, yung second part. Oh, yun. Oh. Kung how to deal, no, with anger inside, Opo. 'di ba? At ito nga ang second part ng ating ebanghelyo. It's all about yung sabi nga ni Karen kanina, kasi broken broken relationships, no. Kuminsan yun nga, maraming mga nasisira, no. It Because of destroys relationships, no. So how do we can be able to restore no, yung cooler heads and papaano? Ito nga ang parang ang antidote ng ebanghelyo ngayon. Yun nga yung reconciliation, no. Puntahan mo yung kaibigan mo na galit sa iyo, sabi niya. But how can we do that? Mamaya himayin natin 'yan, no. Sa ating mga texters, of course, i-share niyo po, no, yung mga times na kung minsan high emotions kayo, nagalit kayo, yan, no. Paano yung kinontrol? Deep, breathly. Breathe deeply. Breathe in, breathe out, no? Ito po isang katotohanan sa ating buhay kung minsan, no? Pero i-text lang po yung ating mga experiences at mamaya babasahin natin sa ating second segment, no? For the meantime po ay mag-break muna tayo, magpatugtog tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito.
Awake from your slumber, arise from your sleep. A new day is dawning for all those who weep. The people in darkness have seen a great light. The Lord of our longing has conquered the night. Let us build the city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our law, has turned the night into day. We are sons of the morning, we are daughters of day. The one who has loved us has brightened our way. Let us build the city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our law, has turned the night into day. God is light. In Him there is no darkness. Let us walk in His light, His children one and all. Oh, comfort my people, make gentle your words, proclaim to my city the day of her birth. Let us build the city of God. May our tears are turned into dancing. The Lord, our light and our law, has turned the night into Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay natin itong mainit-init na mensahe ng ating ebanghelyo, no? Tungkol po sa poot o galit, no? At lahat tayo guilty kung minsan dahil nga sabi ko kanina, dahil yan, summer na naman, mainit ang panahon. Mainit ang panahon. Tapos maraming mga concerns, no? Ang ating inaasikaso. Kung minsan mahirap kausap yung mga ibang tao. Ganyan, no? They don't seem to get it, yung mga ganyan. So kung minsan tayo easily, no? We get angry at kung minsan na yan, no? Nati-trigger. Tapos tinatinim natin sa puso natin yan at pati yung heartbeat, blood pressure, lahat, no? Apektado tayo. Pero sabi nga ng Panginoon dito, kailangan alisin yan, no? Kasi yun nga, yung dyan nag-uumpisa yung kasalanan, no? Hindi mo nga pinapatay physically pa yung kagalit mo, pero sa sa puso mo, medyo mayroon na. Diba? Nag-uumpisa na. Nakakabusit yung See? Kung minsan daig pa yung physical mo. Yeah, talaga so, naman. So, how to overcome this, no? Mamaya May mga at sikreto himayin ba? natin yan, no? Okay, may mga texters yata tayo, no? Mukhang Let's relate give na way. relate yung Relate mga sila. tao sa topic ngayon. Ito, galing kay Hunger Game. Buti hunger, hindi Hindi anger. anger, hunger. Good eve po sa pag-greet naman po ang Hunger Game Canteen na laging nakikinig sa Barkadahan kay Kristo. Oh, hello, Hunger Game Hunger, Canteen. nakasave nga, Saan nga Hunger ba yun? Game. Parang nabasa ko yun. Talaga? Saan ba yun? Hunger Game Canteen. Oo, di hello. Ano Salamat ba yung sa pakikinig. mga warriors yan. Oo nga. Oo, no? Video Hunger. warriors. Hunger Game. Okay. Ito Sige. naman, ito po from 1427. Galing siguro ito sa provincial jail. Good PM po
Si Kared, lumabas na kahapon. Narinig ko ang text niya sa inyo. Salamat, salamat, salamat. Parang nawala ang galit ko sa mga nagpakulong sa akin at pag sa Diyos na lang. Salamat Sa talaga. jail yan. Naman, Ba, ang totoo yan, ha? galing. Kasi kung minsan, of course, no? Lalong-lalo if you were falsely accused of things you did not do. No? Oy, Sabi ko naku, minsan, yun ang naku. Naku, siguradong, Witness ko yun. Ano, tsaka alam mo yan, sa labanan sa Mindanao ngayon, di ba? Ay, opo. Ay, Opo, naku. Naku, yung Naku, puot at crossfire galit, lang. di ba? Ang daming mga Gustong ang daming gumante o kaya... gustong gumante. Naku, ewan ko, walang tigil. Sige pa, may isa pa yata. Last, Sige. for now. From 9940. Salamat po. Nalalaman namin ang mga sinasabi ng Santo Papa ukol sa mahihirap, may sakit, nakakulong. Meron po kayang blessing para sa mga manggagawa. Meron. Ay, Of marami, course. marami. Marami po. Opo, Walang actually, exemption. every now, kailan ba yon yung sinamahan ng Santo Papa yung mga nagtatrabaho sa Vatican? Ano to ha? Yung mga mekaniko, mga blue utilities, collar ganyan. work. Yes, sa kantin. Oh. Kumain siya na parang regular na dala-dala Pumila. yung kanyang Tray. plato. Tapos alam ko meron ding isang beses na may specific blessing siya. May first yata last year. Kasi 'di ba yun yung Labor Day in most of Europe. Alam ko meron. Tapos pero bibigyan ko po actually higit pa sa Santo Papa eh. Yung naalala ko 'di ba yung Santa Iglesia, kahit sino ang Santo Papa, may isang encyclical para sa mga Laborers. manggagawa. Meron. Ang Laborem Exercens. Laborem. Yung sinasabi doon yung dignity of labor. Tapos yung makataong pagtatrabaho, anong may mga provisions doon, 'di ba? Yung may karapatan ng manggagawa na magkaroon ng union, may pwede nilang ihingin yung karampatang sahod, etc., etc. So, hindi lang po simpleng blessing. Talagang may pag-aaral o may pagkadalubhasa. Hindi ko alam kung ano yung term kasi pag Pangalan mo. na-caught off guard competence? ako, mo. Kaya kung i-recite yung provisions, hindi ko alam kung Oo nga, paano mo sabihin? Okay. Anyway. So, sige. yung hindi lang po blessing, talagang yung Santa Iglesia o yung ating simbahan sa buong mundo, talagang may mataas na pagpapahalaga sa mga manggagawa. Huwag po tayong mag-alala. Okay. At yan, no? Parating may puso ang, hindi lang sa Santo Papa, pero ang simbahan, no? Lalong-lalong Year of the Poor ngayon, no? Ay, opo. Makikita natin kung paano, no? We should be a church of the poor and for the poor. Yan, no? Kailangan alam natin dapat yung pinapahalagahan tayo ng Yes. ating simbahan. Okay, may isa pang texter? Ako may isa ako dito from 0716. A beautiful life does not just happen. It is built daily by prayer, humility, sacrifice, and love. Yan. Oo. So, good Ganda evening po. naman. No? So, yan. Building a beautiful life daily. Yan, no? At yan nga, alisin yung puot, alisin yung galit, no? Prayer, humility, sacrifice, and love, sabi dito. Meron ba ka ba? Wala po. Ito Okay. po, Sige, si mayroon pa Hunger isa. Game ulit. Okay. Matanong ko lang po, totoo po ba na may paraiso sa langit at impyerno sa lupa? Yung maikling sagot po dyan, oo, totoo yun. Pero para sa mas mahaba at mas kumpletong sagot, abangan po ninyo ang bagong programa ng Commission on yun. Catechesis. Oo. Yan po ay tatalakayin sa isang araw siguro. Yan. Sa kwentuhang katoliko. Yes. Kwentuhang Katoliko. Yan. Kasi talaga naman may yan, mga usaping end times yan, sabi nga, no? Pagkahuli yung judgment, no? Hell, heaven, no? Magandang topic yan, no? Opo. Okay, at iano natin yung second part nito at itong advice ng Panginoon, no? Ano po Na yun nga yung anger sa puso natin, no? Pero sabi nga niya dito, kung nag-aalay ka daw ng regalo sa altar, tapos hindi naman ikaw ang may galit, ha? Kung hindi may isang kapatid ka na may galit sa iyo naman. Ayun, Okay, no? iba naman yun, no? So anyway, basta may galit, no?
Tapos sabi dito ng Panginoon, leave your gift, no? So iwanan mo muna yung regalo mo, no, before the altar and go. And ito nga ang makipagkasundo ka sa kapatid mo. And then come and offer your gift, no? Make friends quickly with your accusers, no? Ayusin mo na habang hindi pa malala, sabi niya. Kaya wag mo nang ano ba ito? Iakyat sa judge, no? Yung wag mo ayahan na ang huwes, ang mga pulis hanggang pakukulong ka, no? While still it's still maybe no very small pa, hindi pa kailangan asikasuhin mo na, no? Makipag-reconcile ka. So I think this is for me, no? Yung the antidote for when we are too much preoccupied with anger, no, yung reconciliation, pagkakasundo, no, and then forgiveness, no, mercy, paghingi ng tawad, no, kasi pagka parang yun nga yung hindi ba yung the cycle of evil, kasi kung minsan may cycle of evil, kung gagantihan mo naman, lalong binibigyan mo siya ng dahilan para gumawa na naman ng masama sa'yo. Parang there is no stopping. Parang it's a vicious circle. The vicious circle of evil, no? Kaya nga, pero kung lumapit ka na, no? Tapos nagpakumbaba ka at makipagkasundo ka, no? Siguro kung hindi mo naman talaga alam na galit sa'yo itong kaibigan, na yung ginawa mo pala ay nasaktan siya. Baka hindi mo alam yan. Something like that, no? Totoo po yun. So, if you acknowledge na wala naman akong intention o kaya wala naman sa loob ko yung ginawa kong yun, but I am here to say my apology. No, I'm sorry. Parang ganon, no? And sabi nga ang the word sorry daw is one of the most beautiful words that we can say because it opens up new possibilities. You can start anew. Ang problema diba? lang yung kung hindi talagang tatanggapin yung sorry mo. Ayun nga. Ano pong magandang gawin nun, Father? Okay, so itong antidote ng ng anger, no? Wag mo nang sabi nga niya, palakihin o kaya wag mo nang agad-agad. Kung alam mo, sabi ng ating ebanghelyo, agad-agad ka na, kausapin mo. Wag mo nang patagalin kasi pag tumatagal, naku, lalong yan. Lumalaki, lumalalim, di ba? And kung minsan it might be too late. O kaya, yun nga, baka may nagawa ng masama. Retaliation or something like that. No? Pero kung nagkusang loob ka, sabi nga ng Panginoon, yun ang gawin mo, no? And at the same time, totoo itong sabi ng ating Panginoon Ano bang kwenta nung gift mo sa altar? Kung may nasaktan ka pala. Kinikimkim ka pang no? galit. Mayroong mas malalim na kailangan mo munang ayusin. First things first. Sabi nga ng Panginoon. Para maging makahulugan ang iyong pag-aalay sa Diyos. Diba? Opo. Totoo nga naman halimbawa sa misa, no? Kung minsan, nakakatawa nga kami mga pare, kung minsan, siyempre, tapunan ng problema, no? Opo. Tapos makikita mo, naku, nandito yung dalawang nag-aaway. Okay. Ano nang gagawin nyo? Kung minsan nga, tumatawa nga ako hindi naman magkatabi. So, ano kayang pwedeng gawin dito, sabi ko. No? Pagtabihin tapos peace be with you. Kaya yung peace be with you. yung peace be with you. Diba? Beso-beso Go. May instruction si Padre. Oo, kung minsan alam namin yung problema nila, hindi nag-uusap. Pero, they are right there, no? Celebrating the same mass, di ba? Pero kung minsan hindi mo naman masabi sa publiko na itong dalawang ito ay may problema. Halos magbuga. Alam ko na pag nakangiti si Padre. Medyo mo na lang, sabi nga sa Kapampangan itang patalamsikan mo lo. Medyo paturan mo lo. Sampyo. Yung mga medyo para medyo magising sila, di ba? At they will think twice and maybe they will realize, no? Kung minsan nga sad to say,
Ako, ito karanasan ko lang, ha. Sige po. Sa to say ko minsan mga matatanda pa. You cannot change an old hag. Ewan ko ba, no, pagka medyo may edad na, no? Ang hirap pa, makipagbate, no? Kasi Mas mahirap yung matanda na makipagbate sa, yung mga matatanda, kaysa sa mga bata. Bata. Pride, Wow. di ba? Pride. ay, What do you think is the reason? eto galing sa auntie ko. Yung Sige. Kinukwento kasi niya, madre. So Ah. sabi niya, sa community ganito yan. Pag matanda, kaya matitigas yung ulo, Mhm. nagiging Puso. stubborn, Mhm. na dating hindi naman ganon. Mhm. Kasi daw, slowly, ang tao, you lose your, kunyari, yung strength, Patience? yung physical strength. Ah, Okay. Tapos you lose your control of yourself. Mhm. Yung huli mong pinakakawalan, yung idea. Mhm. Yung huling pinakakawalan, yung thoughts. Mhm. So, yun na lang yung control mo kasi. So, pag Mhm. pinakawalan mo daw yon, feeling mo, nawala na yung pagkatao mo. Kaya kung Mhm. minsan, they hold on to that. Kaya sila Mhm. nagiging stubborn. Parang yun na lang ang kanilang kinakapitan na dignidad nila. Kasi Parang yun may yung pride din, no? Yun yung pride Partly pride, pero Ah. insecurity. at least nung kinuwento niya yun sa akin, mas naintindihan ko yung mga matatandang nagiging, kunyari, yung mga lola na biglang naging stubborn na hindi naman ganun dati. Mhm. Sabi ko, kasi nga naman, it's your mind that you have the last control of. Kahit hindi ka na makalakad, yung isip Yung mo. isip mo pa rin. Oo. Siguro nga, parang defense mechanism na rin na lang yun. Pwede. Mhm. Yun na lang ang kanilang defense eh. Hindi ko minsan na, yun nga, no? Halimbawa naman ako, may isang kaso rin na, sabi nung matanda, ako pa ba ang lalapit among? Siyang mas nakakabata. Yung parang ganon. Kasi, yun nga, sabi ko, ikaw naman ang mas nakakaintindi. Tama. No? Mas naintindihan mo kaysa sa kanya. Pero, yun nga dahil kumisa sa pamilya, yung edad, di ba? Opo. Saka yung value system nila. Oo. Di ba? May Yung ganun, porket matanda siya. Ako ba lalapit at yung maghingi ganun. ng tawad? May families Mas na ganun. matanda ako sa kanya Mga Yun ganyan, na. di ba? Tama. May Yung ganun. nakagis na nilang Kung yung mano. orientation nila, di ba, yung inabutan natin yung kayong mas matwa. Yung kay Manupaya. Ikang manupaya. Kung forever na ganun, Maglilipad yung matanda. adults na kayong pare-pareho. Oo naman. Yung mga pinagpapasensyahan, yung mga 4-year-old, yung mga... Abuso naman yata yung Oo. pag lagi ka na lang na nagpapasensya. Abuso na yung isa. Pero kung ganun kasi yung orientation palagi, Oo, yung orientation nila. ay, wala, ganun to. Oo. Old school. So what the Lord is telling us dito sa second part is do the best you can, no? At wag mo nang patagalin pa. No, grab the immediate opportunity na pwede kang pumunta at yun nga makipagkasundo ka sa iyong kapwa, no? Kasi yun nga yung walang kwenta yung ating offering, no? And kasi talaga yung importante pag lumalapit tayo sa Diyos o whatever it be, kung yung puso naman natin talaga ay punong-puno ng mga hindi ka nice na bagay, no? Kaya nga, sabi ng ating Panginoon dito sa Gospel, you have to surpass the righteousness of the Pharisees and the Scribes, no? Yun, tama. Lumalim ka daw. Because they do a lot of the prescriptions of the law, yung mga rituals, and yet, yun nga, no? Ang puso nila para palakpakan sila ng tao, that is full of hypocrisy, di ba? And we can fall into the same trap if, for example, yun nga, humingiti-ngiti ka dyan pero may galit ka pala. Behind that smile. Yan, no? Iba pala yun. Ngit-ngit pala at saka pamanoy pagtutuya. That's Ayan, very meron, true, meron, no? ano. Okay, may texter yata tayo, no? Galing Sige. kay Ivan. Tanong Okay. ko lang po, ang tao po ba na hindi marunong magpatawad sa kapwa ay isa rin po bang kasalanan sa Panginoon, Diyos? Ay, bago sasagutin ni Father Pep, ipapagawa muna ako kay Ivan. Sige. Dasalin mo yung Our Father. Naku. Ano yung sinasabi doon? Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Kumisan di natin ginagawa yun. Si Father na yun daw yung So ano sagot ni daw, Father Pep. kasalanan po ba yun, Father? Kaya nga alam nyo, humingi tayo ng patapos tayo mismo, di ba? Well, we all know that, we cannot be fully, received of God's forgiveness if we ourselves, do not forgive, no? Kaya nga, tingnan mo, Ivan, yung gospel ngayon,
pumunta ka. Mm-mm. No? Pumunta ka doon sa kapatid mo na alam mong may galit sa iyo. Yun. Yan, no? Mapag-uusapan naman yan. Oo. At makipag-reconcile ka, no? I think we should be men and women of reconciliation. Yan, mercy, compassion, no? So yung tanong mo diyan, of course, no? Pagka matigas ang puso mo, ayaw mong well, you're guilty of so many things. Like for example, the sin of omission na dapat gawin mo yung pagpapatawad, hindi mo ginagawa. Kasalanan na yung sin of omission na yan. And second, yan, yung sin mo dyan bakit mo kinikip yung anger na yan? No, Nakakasama sa sarili mo yan Di ba? Opo. I know it's hard, pero acknowledge mo na, you present it to the Lord. Lord, I find it so hard to forgive. I find it so hard to let go of this, no? You start from there, the recognition na mahirap. Pero, ayoko po itong feeling na ito. Ayokong ikip ito, Lord. So, help me. No? The acknowledgement and the recognition that you don't want that, no? Sino ba sa atin ang gustong maging mabigat, no? Yun ang ibig sasabihin ko nga po sa Father. Kaya lang yung nahihirapan lang tayo. But slowly but surely, no? Konti-konti, no? Kaya nga, we have to pray, panalangin yan. And this is, I think, one beautiful discipline that we can do, no? And then, yung fasting, no? You fast from, situation in which makaka-trigger ng anger mo. Diba? Opo. Yan, yung sabi nga ni Star Daisy kanina, yung coping mechanism mo. Diba? Ako minsan, one thing, yun nga, yung may nabasa ako, I think na-share ko na dito yung about yung ano ba ito sa psychology, nakalimutan ko na. ACT ang ACT, no? It's a therapy. Acronym. Parang about ACT. commitment therapy, no? Ang sabi niya, you really have to diffuse. Diffusion. Siguro run away from the No, situation at saka at the muna. same time, sabi niya, yung mga kung minsan naririnig mo sa isip mo, sabi niya, well, let them stay as words. Don't react, sabi niya. Oo, tama. Mga words lang yan. At kung minsan yung nakakatawa dun sa libro, sabi niya, you sing them. Ikanta mo. Talaga. Halimbawa, Let it happy go. birthday, no? Let it go. Halimbawa, galit ako ngayon. Ay, gusto Tapos ko yan. daw, matatawa ka. Oo Matatawa nga. ka sa sarili mo. Ganda. Galit ka. Yung mga ganyan, no? So, parang you sing it and then play with the words in your ano. And for all you know, May konti-konti makakalimutan. dinidifuse mo na Okay. yung damaging effect. Di ba? Yan, no? Kasi parang magiging humorous din. Oo, parang ganyan. Di ba pag- You make fun of it. Not really fun of it, but make it light ba? Oo, yun, oo. Na head on, wag mong parang harapin na kasi nga pag inarap mo yung anger mo, yun nga yung sabi ni panusignan mo na ay Bibigay. nako, Disaster. disaster Saka yan, habang galit ka, do not engage. yes, do not Even engage. if by words or physically. Basta ako po ang ginagawa And ko you know sa sarili yourself, ko. ha? Opo, You know self-awareness yourself, talaga. oo. Basta ako tatalikod na ako Yeah, no. Ako, walk away from the Yeah, situation. O related pa rin. Okay, sige, last Malapit text na. Kasi po, nakaisip kasi rin ako gumanti sa ginawa po sa akin from Ivan. Ivan, yung pagganti, hindi yan ugaling Kristiyano. Oo, kay Jesus yan. binigay. Baka alam mo ko, I would suggest, no, ang iganti mo yung kabutihan. Overcome Be the better evil by person. doing good, no, sabi nga niya. Kasi you do Kill not them with kindness. you do not give any more reason para sa taong yun para gumawa pa ng masama sa iyo. Pag ginanti mo ng mabuti. Don't give them what they want. Yun. Gusto Karinyong nila brutal ba yun? Karinyo brutal, correct. Parang ganyan yung medyo. Karinyo brutal nga. At saka, Parang ganyan, no? if you want to win over an enemy, befriend him. Sabi. Yes, Oo. something like that. Diba? Yun ang- Ano yan? Magiging guilty ka ako pa na-try after. ko na yan eh. Yes, yes. Mas sasama yung pakiramdam mo. Naku, huwag na. So let's diffuse things which Ikanta make mo. us angry. Ikanta mo. Pumunta ka sa gitna ng tulay. Ipanalangin mo. I feel pretty. Naku, yan. Anger management yan. Ayokong sumabay mamaya sa Sister Lee. Baka mapagkamalan tayo. Yes. Tingnan mo ngayon yung ating mga laughing session dito. Nakakatulong yan sa ating
coping Baka mechanism. mamaya marami tayong makakasabay sa tulay mamaya. Ikakanta yung I feel free. Magagalit sa atin. Lalong iinit ang mga ulo ng mga commuters, no. Okay, at let us conclude our episode, no, with a very beautiful concluding prayer, no, to be led to us by Sister Daisy. Lord Jesus, my heart is cold. Make it warm, compassionate, and forgiving towards all, even those who do me harm. May I only think and say what is pleasing to you, and be of kind service to all I meet. Amen. 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 Wow. Ay, ang sarap Napakaganda ng prayer ng na ating yun. prayer. Aside from I feel pretty. Yes. Okay, greetings, announcements, and paalam. Una ka na, Mamita. Si Mamita. Salamat po sa ating mga tagapakinig at sa inyong mga nakakatuwang text. Very active yung mga texters natin ngayon. Oo, kasi nakaka-relate sila. Enriching, nakarelate nga. Sana po sa Lunes ulit at hanggang the whole week. Yes, and for sa Lunes, Ayan na po sige, ang ating ipatalastas mo na. bagong programa. 12 to Abangan 1. po natin ang Kwentuhang Katoliko sa Lunes, 12 to 1 Yan. in the afternoon. Abangan po yan. Okay, starting Monday. Monday. Okay, Sister Daisy? Binabati ko po lahat ng mga teachers at mga estudyante sa Balukok High School. Ako po'y nag-adventure papunta doon. Ang sarap ng feeling. Talaga, ha? Opo, at saka very, very cooperative. And saka kay Father Melo Agustin nga pala, Father. Very supportive po sa naging recollection nila noon. At naging successful naman po sa awa ng Diyos. Sa inyong lahat po, mga nandun sa Balukok, Lala. God Yan. bless. Gusto kong batiin yung ating mga regular listeners, no, si Dr. Jim at saka si Chintes Ponsalan, no, yung ating mga silent supporters. And of course si Dr. Leti De Rapisa, no, sa kanyang pakikinig araw-araw yan, no. Good evening po. At sa lahat po ng mga listeners natin, no, it's weekend na naman at wag po nating kalimutan ang magsimba, no. At yun nga, I think it's part of our coping mechanism that whenever we feel angry, no, there is hatred in our hearts, no, let us come to Jesus, no. Come to Jesus. Yes, and offer everything to Him so that lahat pong yan ay maliliwanagan tayo at of course bibigyan tayo ng healing, no, sa lahat ng mga physical, emotional, spiritual sicknesses po natin, no. At naway, no, ang ating Panginoon ay ang maghilom sa ating mga sugat, no, mga sugatang puso. At naway ang kanyang pagmamahal po ay maging inspirasyon at motivasyon natin, no, para bigay din natin sa ating mga kapatid na may galit sa atin at doon ang pagkakasundo po ang pairalin natin sa ating mga relasyon. Ito po si Father Pep Bacay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po and happy weekend. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.